If you, mami, by imposing anything, as in anything at all, you are the one ruining yung possible build-up ng relasyon. Relationship. Kasi wala pa kayo dun eh. Wala. Di ba, alam mo kaya Chico, ang pinaka dito, ang pinaka-killer dito sa kwento na to, ikinukumpara mo yung closeness nila sa closeness nyo. I mean, hindi mo pwedeng kompetensyahin yun. Kasi normal na nabuo yun dahil sila yung magkasama araw-araw. Totoo. Hindi mo pwedeng ano yan. You cannot compete with your sister. Huwag mong pagsilosan. Now, I have a question for you. Di ba nang umalis ka, ipinagkatiwala mo sa kapatid mo yan? Tama? Tama po. Kasama sa tiwalang binigyan mo sa kapatid mo is that yung kanyang pag-aalaga, yung kanyang desisyon, di ba, ay magiging tama para sa anak mo. Tama? Tama po. So, ang ibig po sabihin, dumating ka lang sa Pilipinas, mali na siya? Ito lang po kasing lately na. Yun po, yun mami. Ganun ang effect nun eh. Dahil nandito ka na, mali na ako, hindi ko na, di ba? Ganun ang mangyayari. At mami, eto, nang walang dahil doon kay Chico, walang pag-aalinlangan, sa ganyang klase ng attitude mo, ikaw ang nagtutulak sa anak mo palayo. Alam mo kung bakit? He will be forced to choose between two. Imbis na hindi siya pumipili siya ngayon. Kailangan niya pumili, si tita o si mama. Pero kung okay ka sa kanya, hindi siya kailangan pumili. You are pushing your son to make a choice. To come up, di ba, and select someone. Imbis na hindi. Kaya nga po, Papa Jackson, ang gusto kong mangyari, gusto ko nang lumayo na rin sa anak ko kasi parang nahihirapan na talaga ako. Ay, mami, ano yan? Oh, parang tanga po yan, parang tanga. Di mas mas lalong wala pong mangyayari, Ate Marina. Hindi naman tama po yan, mami. Medyo, oo. Kumbaga, yung part nyo na yan ay ano na yan, drama part na yan eh. Drama part na po yan. Meron kang ano ngayon, meron kang, kung sabihin natin problema ngayon, meron ka naman pong pwedeng gawin. At hindi yun yung paglayo. Kasi, wala kasi na-solve niyan, pinapalala mo. Wala. Di pagka ganun, paano na? Kasi ganito eksena na Kuya Chico, Kaya nga no? po ako tumawag, Mami, Papa Jackson. Mami Marina, ganito kasi eksena. Ay, malayo ako, ha? Ano ba, all your life, malayo ako eh. Ngayon nandito na ako, close na tayo. Tagal ko nawala eh. Ganun yung eksena eh. Mami, kailangan bunuin mo yon, alright? And sorry kung sinabi kong katangahan yung lalayo na lang ako sa anak ko. Ano bakit? Ano meron? Kasi ang goal nyo nga po mapalapit sa anak ninyo, di ba? So, Diba? hindi masosolve ng paglayo, di ba? Actually, yun na nga ang kailangan yung gawin, no? Kasi hindi po namin masasabi kung eksakto, no? Kung papaano. Kasi sabi nyo nga anak nyo yan. So, kahit hindi ikaw nagpalaki dyan, somehow, kilala mo pa rin yan. Diba? Alam mo pa rin, siguro with the help of your sister, kung ano yung makakapagpasaya, ano yung kukuha sa loob ng anak mo. Hindi ganun kadali. Madali siyang sabihin, madali siyang pakinggan. But it's also always easier said than done eh. So, pero dahil ikaw naman, Ate Marina, yung nahihirapan, di ikaw na rin yung gumawa ng ano, ikaw na rin yung mag-reach out, ikaw na yung gumawa ng hakbang para, maging okay tong yung problema mo ngayon, di ba? Build your relationship. Lahat na po nga ginagawa ko na, lahat na po ginagawa Hindi, ganito po. sa anak ko. Ganito, Ate Marina, kasi sa kwento mo ngayon sa amin, you could say na ginagawa ko na yung lahat, pero base sa naririnig namin, ang ginagawa mo lang ay nagbibigay ka ng batas para sundin ang anak mo. Hindi And po it doesn't work that way. Hindi. Siguro pareho yung goal, pareho yung gusto mong makamit, pero iibahin natin ngayon ng atake, kumbaga. Diba? Siguro you could try na maging medyo palambing, diba? Imbis na... Ano na nga pong ginagawa ko, Papa Jeff. Pag natutulog kami, halos magkatabi kami, hanggang yayakapin ko siya, halikan ko yung kahit tulog siya. Kumbaga pinadarama ko talaga sa kanya. Hindi, naku, awkward. Kahit po sa akin yung gawin yun. Kaso, Baka wala pa po baka mapagano'n ako kasi hindi po tayo sanay eh. Hindi ako sanay na ganyan, pero all of a sudden gagawin niyo sa akin kung kailan malaki na ako, di ba? May alienate siya. Oo, kasi ito, Ate Marina, no, kasi somehow I could say na medyo nakaka-relate ako sa iyo dahil kami ng tatay ko hindi kami close. Si Mang Jaime, hindi kami close kasi tatay ko siya. Oo, nirerespeto ko siya, tatay ko siya. 'Di ba? Idol ko siya, tatay ko siya kasi pero wala kaming relasyon na Wala kang common ground. Oo, ang kadikit ko si Aling Elsie kasi siya yung kasama ko, kalahati ng buhay ko, 'di ba? So si Mang Jaime, alam ko tatay ko siya, ganun. So hindi ganyan din yung pag umuwi may awkwardness din, 'di ba? Pero dahil ako na lang yung nag-reach out. Ako na kasi si Mang Jaime nagtatampo sa akin. Alam ko yan, kinikwento ni Aling Elsie. Sabi ni Aling Elsie, nak. Yung tatay mo,
tumatanda na. Sabi ko, bakit? Kasi nagtatampo, bakit daw parang ang layo ng loob mo sa kanya? Hindi ko alam yun ha. Wala akong ginagawa. Wala akong ginagawa. Hindi ako nagtatampo. Wala lang, normal lang ako. Pero biglang nararamdaman niya nagtatampo daw ako. Kasi Siguro, wala kasi kayo moment na bagbawa sa normal na mag-amang lumaki magkasama. Diba, Pag naupo ka sa isang upuan, magkatabi, may pag-uusapan kayo eh. oo, na, diba, pagka nakita, biglang mag-aakap, gano'n. Hindi kami gano'n. Parang, pahingin pera. O hindi naman, grabe naman kayo. Hindi kami gano'n. Ganyan po ang Hindi kami- kilala lang po niya ako pag maghingi ng pera. Hindi naman kami gano'n, joke lang. Pero yun nga, just to relate no, kung ano yung meron ka, Ate Marina, gano'n din yung meron kami ng tatay ko. Pero wala siguro dahil na-realize ko na lang na parang hindi maganda, no, mali. So, ako na lang din somehow yung nag-adjust para kahit papaano maging close kami ni Mang Jaime kasi di ba, isa lang yung tatay ko eh. Hindi mo makakaila eh. Pagka tinapon mo ko, pag hinanap yung tatay ko, kamukha ko talaga. Kahit siya Irish, ako Pinoy. Di ba, ganon, Ate Marina, tapos, in fairness naman kay Mang Jaime, ha, in fairness naman sa kanya, nararamdaman ko yung effort niya, Ate Marina, na mahirap para sa tatay to, yung hindi, di ba, kung sa nanay, medyo madali eh. Kasi alam mo naman nanay yung charisma ninyo, 'di ba? Yung iba yung nanay sa tatay talaga, no? Iba yung mga ways nila. Pero in fairness kay Mang Jaime, nararamdaman ko Papa Jackson yung effort niya to the fullest of his ability para kausapin ako. Yung tipong kahit wala naman kaming dapat pag-usapan or baka feeling ko lang wala kaming dapat pag-usapan, pero gumagawa siya ng paraan. Kahit na walang wawang topic, pinagbigla na lang namin bigla na siyang uusbong at pag-uusapan namin. Yung mga walang connection, mga kapote, palaka, yan. Tapos bigla mapupunta sa politika, bigla mapupunta sa traffic, yung mga ganyang yung magkwentuhan na lang kayo. Oo, ako naman alam ko na, okay, ito yung ginagawa ng tatay ko ngayon. 'Di ba? Pero Kuya Chico, eto, alimbawa tatay mo umuwi at uuwi sila malapit na. At nag-impose ng rule. Matutuwa ka hindi? Siyempre hindi. That rule or rules na that goes, di ba? Or Siyempre magsusumo ko sa nanay ko. That go against Oo. yung mga ginagawa mong masaya ka. Oo. Ay, inis ka eh. Siyempre, ma! Diba? Ganun ako Oo. lagi. Ma, si Papa, diba? Ganun eh. Oo. Yun ang puntahan ko, si Mama. In your case, May Marina, ang puntahan ng anak mo yung tita niya. Correct. Di ba? Kasi sila yung close eh. Mm-mm. Sorry Mami May Marina. Hindi kasi tamang marinig na lalayo na lang ako sa anak ko para punta ka talaga. Hindi ganun. Wag, Ate Marina, kasi hindi maganda pakinggan. wala ka rin mapapala doon. Siguro lulungkot ka lang. Oo. So, you can do something at ito na nga yun, no? Yung sabi nga ni Papa Jackson, no? Yung, siguro build better relationship. Kasi you have your relationship with your sister. Now, build a better relationship with your sister. At sakyan mo na yun, And as you go along, no, on the process, mabibuild mo na rin, sana, hopefully, yung relasyon mo doon sa anak mo. No? Paunti-unti, dadaanin sa, lambing-lambing. Maybe, na nga rin po sa dasal eh. Tsaka Mami, dasalan mo, tapos gawin. Di ba, lagyan mo din ng Mami. Bayain mo magkape. Hindi ko alam. Alamin mo yung hilig niya. naghihintay ka kasi Mami ng instant ba? Yung nga po pag natutulog, magkalapit po kami, di ba? Aatak ka bigla. Hinahalik ako, niyak. Wait lang Mami, hinahalik ako, niyakap ko. Tapos, after mong gawin yun, gusto mo, dapat close na tayo. Niyakap kita kagabi. Hindi po last year po kasi, last year, ito lang pong Lakasan niyo po, parang awa niyo, no? Last year po kasi lagi kami magkasama kung saan. Punta kami, nagbabar po kami, tapos nagbibilyar. Ngayon na lang po siya nagkaganyan. Gusto ko yung nagbibilyar. Kasi nga po, Mami, kinontra mo yung bagay na dapat na alam niyang masaya siya doon. Tsaka, Sa pananaw ng anak mo, you are supposed to be the first person na pagtitiwalaan siya at irerespeto kung saan siya masaya. Kinontra mo siya kahit nga sa anak na close, pag kinontra mo, sisimangutang ka, yan pa kaya hindi kayo gaanong close? tsaka Ate Marina, sa edad ng anak mo, no, yan yung edad. Kumbaga sabihin na natin, totoo na yung niya, hindi na puppy love yan eh. 'Di ba? Umiibig na yung anak ninyo at hamakin yan lahat, 'di ba? Kaysa suwayin ka niyan,
Diba? Pero kaysa sa maging ganun yung eksena na kontrahan, pwede namang, pwede namang maging maayos yan eh. Pwede namang pag may problema siya, sa'yo siya lalapit. Diba? Hihingi ng advice tungkol kay... Mangyari. Nagkausap na po kami tungkol dyan. Sabi ko, gawin mo akong parang kaibigan mo. Oh, see? Maging ano ka, kung anong problema mo, sabihin mo sa akin. Bakit mo kinukontra pa yung jowa niya kung kaibigan ka? Hindi ko po siya kinukontra. Ang gusto ko lang po mangyari sa kanya, pag nandyan ako sa bahay, dalihin niya. Ipakilala niya sa akin. Di ba po niya kasi pinapakilala? Hindi, mami. Alam mo kung bakit, kahit ako anak mo, hindi ko pakikilala sa'yo. Kasi ikaw ang nagsabi kanina na baka hindi siya makapagtapos at makabuntis. Binigyan mo ng negatibong atmosphere yung relasyon nila. So yung anak mo, ma-awkward. Ba't ka mapakilala sa nanay ko? Diba? Oh, hello. Nag-iba yung boses mo, mami. Nilamo na siya ng panahon. Diba? Pwede tawagan mo nga baka naputol o binabaan tayo. Pero hello do sa mga may ganyang klaseng eksena ngayon. Marami 'yan. Hindi lang 'yan si Ate Marina. Ganoon eh. At hindi naman kami sa hindi siya nangungunsinte, 'di ba? Pero ito yung katotohanan ng buhay. You never enforce relationship. You develop it. Correct. It can never be imposed. Nagbalik siya. Si Ate Marina. Mami! Opo. Ano nangyari sa'yo? Kinain mo yung telepono. Hindi po. Pakilakas po, please. Dumating lang po yung boss ko na yun. Kaya binagsakan niyo po kami. Ay, hindi po. Naputol lang po. Sige po. Okay. Yun nga, mami. So, yun. Huwag mo i-enforce sa kanyang relasyon. I-develop mo. Okay. At saka, mami, ikaw yung nakakatanda, ha? Ikaw yung 52 anyos. Di ba? Opo. Oo. Hindi tama na kung may topak yung anak mo, kasabayan mo. Okay po. Salamat po. Oo, ha? Okay po. Salamat po. Salamat, mami. Pasensya ka na, ha? Salamat po. Kampi naman tayo. Gusto ko na maging close kayo ng anak mo. Okay. Salamat po po. Madali ko pa. Sige, babay po. Babay po. Okay. Salamat. Siya yung boss daw. Oo Ay, nga. Alam mo, totoo yun. No? Ikaw na makaka-relate dito kasi ikaw yung anak ng FW. Oo, it can never be imposed. Lalo na malaki na. Diba? Lalo na, halimbawa yung sitwasyon na sinabi mo kanina, tapos ngayon, halimbawa sa amin ni Mang Jaime, siyempre, ko naman, 30 anyos na. 30 anyos na ako. Diba? For crying out loud. Sabi dito, There's no tomorrow. I understand that Marina and I think the proper way is yung build talaga. Totoo, no? Build. Gusto ko yung build. Oo, di ba? Maganda yan. Kasi, totoo naman. Ako, di ba, dahil sa experience kaya, di ba, yung gano'n naman talaga eh. Hindi mo pwedeng, okay, ako yung nanay, ako yung tatay ha. Sundin mo to, pwede yan. Karapatan mo yan eh. Ikaw yung nanay, ikaw yung tatay. Susunod yan. Pero ang pangit naman na sinusunod lang niya yan, di ba, just for the sake of sumunod. Kasi ikaw yung nanay, ikaw yung tatay eh. Di ba, hindi ba mas maganda kung susunod siya ng bukal sa puso niya, no? At dahil nirerespeto ka niya at alam niyang gusto mo lang yung makabubuti sa kanya. Kaya lang, it depends on the situation. Iba magkaiba talaga. Ganyan, you have to build it. Yun ngang relasyon mo. Di ba yung relasyon niya sa mga kaibigan, sa mga tropa, sa mga amiga, binibuild mo yan eh. Hindi naman yan makukuha ng magkita lang kayo, magtama lang yung mata nyo o tropa na tayo, di ba? Maliban diba? kung networking yan. Kailangan yan. love mo ako sa apply mo ako eh. Pero even, di ba, kailangan pa rin niya ng ilang beses kayo magme-meet, magkakapi-kapi kayo, may mga BOM kayo, di ba? Business opportunity diba? meeting, hayop. Tapos, doon na mabibuild yung relasyon. Totoo Ganon, naman, di ba? Hindi pwedeng overnight lang ito. It cannot be. Di ba? It cannot be. Kiss cannot be. Borrow 1 from 9. 9 becomes 8. Oo nga. Honestly. Alam mo, kahit tama ka kanina, no? Yun ngang mag-ama or mag-ina na sabihin natin hindi malayo. No? May mga bagay na mahihirapan kang i-impose eh. Oo. Kahit close kayo eh. Lalo pa yan. Hindi susunod eh. Pero nagigets ko yung puso ng isang nanay. Oo naman. Ate Marina. Hindi naman natin sinasabing hindi natin na agree. Kaya lang, di ba, sinasabi lang natin kung paano niya pwedeng magawa yung gusto niya. We want what you want, Mami Marina, di ba? And that is to have a better relationship with your son. Di ba? Pero hindi mo siyang pwedeng i-impose sa kanya. You have to develop that little by little. At saka kung, di ba, Ate Marina, kung nakikinig ka, you have your ways, pero sabi ko nga, maybe it's about time na medyo, kasi it's not working eh. So kung hindi ito nag-work, ibahin natin ang atake. Ganoon naman lagi eh. Ganoon naman sa lahat in general naman ganyan eh. If it doesn't work,
'di ba? Baguhin mo yung atake sa kanya. And sige lang, try lang ng try. Ganun yan hanggang sa makukuha mo rin yan. Yes. Makukuha mo rin yan. Amen. 'Di ba? Yes, ilapit na yung mga may karamdam. Ilapit na yung Mabaliin yung mga baston. Bakit babaliin? Di ba kasi wala bang ganun? Meron ganun sa amin. Uwi na nakakalakad yung pilay. So Kaya babaliin yung mga para baston. patunay, no? Tanggalin na Oo. yung tanggalin na yung salamin. Totoo na ano ko yan, aapakan yung mga salamin. Yung kasi mahal yun. nakakita na kaagad. Oo. Totoo na nangyari sa amin dati yan. Talaga? Oo, nang bata pa ako nakatenda ko niya yung wheelchair, binato Diba? sa malayo kasi yung Ang mahal ng bili sa wheelchair, ibabato mo lang. Binato. Kahit ako gumaling, bubugbugin kita. Di ba? Kahit ako yung pinagaling mo, bakit mo tinapon yung wheelchair? Ang mahal-mahal niyan. Tapon mo lang. Bugbugin. Buti pinagaling mo. Di ba? Mga ganyan. Ay, nako. Ay, naku. Maganda sabi ni Bong Hernandez. I like this. Thank you, Change the plan, not the goal. Correct. Tama. Di ba? Tama. Ano yan Mami Marina? Workable yan Alam mo kaya, Chico, you are the best person to give her advice kasi ikaw talaga yung anak ng OFW Kasi, di ba? Ganun Ganun talaga Kami ng tatay ko din naman, hindi kami close. Kasi, di ba, alam mo naman na kami, lumaki ako sa isang hiwalay na pamilya. Ganun din. Pag nakikita kami ng tatay ko, wala kaming common ground. Yung alam mo lang natatay mo siya, di ba? Oo, wala kaming Tatay ko common yan, ground. no? Alam ko Okay. mahal na mahal ko siya. Nung namatay tatay ko, sobrang iyak ko. Diba? Pero pag nagkikita kami, ano pag-uusapan natin? Hindi mo tayo magkasama araw-araw. Ang awkward, di ba? Di ba? I don't know. I did not learn anything about your day. Wala na mag-usapan Di ba? Oo. Kami nga ni Aling Elsie na kami yung mas close. Oo. Medyo na, di ba? May mga bagay na kailangan ko ng isang matinding para sabihin sa kanya. Paano pa kay Mang Jaime na hindi talaga kami close at all? May alienate ka You are, kumbaga you've grown old being comfortable with enough people around you. Correct. Hindi mo siya kinailangan para maging komportable pero alam mong tatay mo siya. Oo. Alam mong nanay mo siya. Di ba, alam mo yung Oo. respeto mo sa kanya di ba, abot langit. Pero talagang mas close ka pa dun sa mga gwardya. Oo, di ba? di ba? Kaysa sa kanya. Mas In close line- pa ako kay Tatay Jimmy. Yan, in line with this. Floor. In line with this, kaya Chico, Oo. ako, hingi ako ng pabor sa mga anak ng OFWs. Yan, Mag-reach yan, out kayo sa please. mga magulang nyo. Please. Diba? Total, mong malalaki na kayo, madali ng technology. Totoo. Madali na kayo na yung mag-reach out. Yung mga anak na nananawagan ako sa inyo Huwag kayong magte-text lang pag kailangan nyo ng allowance, Oo. pag kailangan nyo ng bagong telepono, Nakakatampo ng kaya rubber yun. shoes, diba? Kumustahin nyo sila kahit tinanggap nyo na yung padala. Hindi para mag-thank you, kundi para mangumusta kung kamusta yung araw nila. Correct. Kasi yung mga yan, nalulungkot din yan, nabobore, napapagod. Diba? At alam nyo ba, sa lahat na nakausap mo OFW, kaya Chico OFW ka dati, pantanggal ng pagod pag nararamdaman nila na may nagmamahal sa kanila na kamag-anak sa Pilipinas. Pantanggal ng pagod nila yan. Actually. Alam nyo lahat ng OFWs, if they can only come home at dito kumita ng pera at makasama kayo, uuwi ang mga yan. Bakit talaga gustuhin doon? Ito ang lupang sinilangan, di ba? Totoo. I thank you. Okay Kaya na nga- ako, bye. Kaya nga ako bumalik Di ba? Naghiwalay Diba? naman kayo. Kaya nga, yun lang. Bumalik ka kasi, Kaya nga ako bumalik. Kala ko kasi may babalikan ako. ayan, wala. Pero, Uy, totoo Alam mo, hindi ko na lang tinanong sa'yo yan. Pero di ba, nung umuo ka sa akin na pupunta ka na ng Pilipinas to join the team, kayo pa, di ba? kami pa. Kayo pa, kaya umuo ka. Oo. Eh, nung naghiwalay ka, hindi ka na makatanggi kasi, di ba, napadalang ka na ng pampipantikit mo Oo, totoo. Alam mo, naisip ko nun, kung nagkataon lang na medyo umusog ng konti, yung tinanong ko at naghiwalay ka, Oo, hindi ka, wala ako. Wala ako mananatili ka dun Oo, magmumukmuk na lang ako dun. Di ba? Ano lang yung timingan lang talaga Oo, yan. di ba? Buti na lang talaga, nakapunta ko ng Dubai ng time na yun. Timing. Pero totoo, ito pa ulit-ulit ko na sigurong mananawa nakakasabi, pero kapag naging Filipino expat ka sa ibang bansa or naging OFW ka, yung lungkot, yung pagiging emo magiging 10 times Ito na papag-usapan natin, di ba, malungkot maging OFW. Okay, alam mo yung malungkot. Pero do you know kung ano yung pakiramdam ng OFW na nalulungkot? Hindi. Kasi malalaman mo lang yan, maiintindihan, mauunawaan mo lang yan kapag naandun ka na mismo sa sitwasyon. Kasi pamilya kami ng OFW. Ngayon,
'di ba? Halos dalawang taon ako naging OFW. Dumating yung point na okay, ito pala 'yun. Ito pala yung feeling na masyado ka nagiging emo. Nanood nga lang ako documentary, umiiyak ako. Talaga? Nanood na ako documentary na, yung salamin ng katotohanan ng society na wala namang kinalaman sa buhay ko, pero bigla na lang ako nalulungkot, bigla na ako nag-iiyak. Sabi ko, lalalala. Diba? Tapos, ang dali ko maapektuhan. Tapos, naiinis ako kapag tong mga nantot sa bahay, kukumustahin lang ako, no? Tapos may ano yan. May kadugtong. Kuya, may Deadline na. Gusto naming mag-outing, ganyan-ganyan. So alam ko na yung kasunod, di ba? Pero pag wala namang pupuntahan, wala namang hihingiin, hindi naman nangungumusta, nakakaano kaya? Nakakaurat kaya? Kasi si Aling Elsie na ganyan din may mga pagkakataon nagtampo na rin yan eh. Nung time na yun, hindi pa ako OFW. Hindi mo maintindihan. Parang kami naman nagtampo. Ganyan pa kami, no? Yung tinreat namin ng hindi seryoso masyado. Kasi nagtampo siya. Hindi tumawag, ganyan. Pero nung ako na naranasan ko, okay, doon mo lang magiging 10 times no yung lungkot na nararamdaman mo. Kaya maybe that's hindi ko gustong pangatwiranan or bigyan ng ng paliwanag. Maybe that's the reason why yung ibang OFW na nasa ibang bansa, kahit na committed na dito sa Pilipinas, pagdating doon nagiging single kasi doon nila binabawi doon nila nakukuha. Pero hindi tama yan. Pero hindi talaga tama. Pero di ba may mga nangyayaring ganyan? Kasi sabi ko, okay. Oo naman, ako. Ganito pala. Malasak ang kwento niya. Ganito pala. Doon ko na Kaya pag mag-OFW kayo, kung pa pwede mag-apply kayo mag-asawa, parehas kayo malis. Correct. Diba? Doon namulat yung, okay, alam ko na ngayon. Pero please, tama, no? Just to add sa kung ano yung sinabi mo, tama, no? Nananawagan kami sa mga anak, kung hindi mo sa mga anak sa pamilya ng OFW, baka pwede namang kumustahin nyo ng kumusta lang talaga. Kumustahin ng walang hinihinging kapalit, no? Yung wala kang i-request sa bandang dulo. Kumustahin mo lang. Kahit magtaka siya kung bakit. Diba? At least, kumustahin mo lang. Wala lang. Pag sinabing, bakit na naman? Wala lang. Nami-miss ka lang namin. Diba? Kung mag-iiyak siya doon, diba? Iba, tama yung pagbaba nung telepono, nung video call na yon o kung ano man yan. Iba, diba? Baka maglulupas siya yun doon na nakaka-energize, nakaka-boost ng moral. Diba? Para magtrabaho ulit. Anyway, para sa inyo naman yun. Baka lang kaya nyong gawin, please, gawin yun. Kasi, yun lang. Pero maraming salamat kay Mark Zuckerberg. Alam mo, maraming pamilyang Facebook. yung group chat. Chat? May mga pamilya may group chat na, di ba sila? Kami meron eh. Oo, di ba? Nakalagay doon, Family Affairs. Yes. Yun yung pangalan ng group chat namin, Family Affairs. Kumbaga, nakakatulong. Kasi para kayo nag-uusap sa isang lamesa. Alam natin it's digital and di ba? But you can share photos of the day of what went video on during your day na hindi mo na kailangan i-post. Yung kayo na lang makaka-appreciate. Di ba? Tsaka ngayon tama ka with the emergence of social media, mas madali nang mag-establish ng relasyon. or mag-build ng relasyon at mag-maintain. Minsan kasi na-establish hindi naman na-maintain. Yes. So ngayon mas madali na. Imagine mo dati, 'di ba? Telegrama, sulat-sulat. Pero ngayon, kung gugustuhin mo, pwede eh. Pwede. Salamat kay Mark Zuckerberg. Yan. At na hindi ko alam kung ano yung issue. Wala eh. Hindi, Hindi ko alam kung ano yung mga... Hindi mo sino, you don't follow? Hindi. Okay, yung nakikita US, ko lang sa timeline ko yung... US Senate inquiry. Alam mo naman ako pag politika. Nakikita ko, Senate kahit saang bansa, pinapanood ko talaga. Di ba? Yung Wala, Syrian war ngayon, yung Russian, di ba? Interference sa election na nakaraan sa US. Pero pinapanood ko lahat yan. Diba? Wala akong alam. Ngayon nga, ang bagong latest si Julio Diaz na aresto, di ba, sa pagtutulak ng droga. Dating artista, ano mo? Hindi ko alam. Diyan ako napupuyat, Brad. Sa panonood ng balita. Wala, yung huli ko pinanood, dolphin. Totoo nga yung dolphin na nagtitricks, parang vape. Diba? Parang vape din yung gusto ko ganun. Oy, Chico, speaking of relasyon, ito anak. Yung anak ko, nagkaka-PM lang ngayon. Si Clongers? Sabi niya, Pag-greet, how was your product launching? Sobrang close kami ng anak ko, mga bangga. Magtropa kami, as in literal. Sabi ko, it was very good. Sabi niya, you seem happy. Happy ba? Sabi
Nangiintriga tong anak ko. Iba yung tanong, intriga. Sabi ko, very. Sabi niya, good. Sayang wala ko. Wala kaming practice. Walang nga, umalis-alis ka pa ng bahay, wala ka palang practice. Anong practice? Yung anak ko, alam mo yung anak ko, di ba? Choir member. Uy, maganda yan. Dada pagkita ko, tapos si Kobe Molano and Ana Alvarez. Thanks. Diba? Yung anak ko na minsan nagpaalam to. Total lang, nakikinig siya. Oo nga. Ganito ha, inisahan ako niyan. Pupunta ako ng saan ba to? Yan ba yung concert? Hindi, iba pa to. It happened a year ago. Oh. Pupunta ako ng McDonald's. Kakain lang ako with some of my friends. Okay. Pinayagan ako ni mama. Diba? Okay, ingat. Send me pictures. Yay, thank you da. After 5 minutes, da, pinayagan mo na ako but I forgot to tell you something. Pinayagan mo na eh. Merong plot twist. Brad, nabobo ako. May plot twist. Diba? Pang scriptwriter yung term. Plot twist. Okay. Sabi ko, anong plot twist? Darating yung maliligaw ko. Pero pinayagan mo na ako ha. Sabi sa akin, Brad. Gusto mo magkumahog na pumunta doon. Diba? May plot twist. Iba eh. Iba oh. Ganun kami ka-open. Wala na. My daughter is Gagawin mo, dalaga na si diba? Klongers. Teenager yung anak ko. Bata pa. But you have to ask Dalaga all na. aspects of their lives. Diba? How was your day? How's the Sorry. choir? How's the books? How's Diba- the boy? How are the boys? Diba? Hindi ko alam kung naalala mo to. Few years ago, pinag-uusapan natin bilang si Klong-Klong na naman din yung, diba, na nag-worry ka na baka mamaya loner yung, di ba, loner si Klong, ganyan. Sabi ko, hindi, antayin mo lang yan na lumaki-laki ng konti, di ba, pasalihin mo sa mga organization, ganyan-ganyan, at mabibuild yan, di ba? Ayan, nagkakuha. Parang kailan lang natin pinag-usapan niya ito na ngayon. Di ba, di masaya, di Nakikinig nag-acquire ako siya. ng future niya para ikaw, di ba? Yung a person who will suddenly just burst into a song. At kay Chico, ang hilig niya ngayon ha. She plays yung ukulele and the guitar. Oh, di, and nice. ngayon, she's focus gusto niya mag-drums. Di ba? Alam ko kung bakit. Si Tito Richard niya. Gastos yan. Oo, tapos alam ko bakit. Bakit? Alam ko din kung bakit, hindi mo alam. Close kami ni Klong. Ay, alam ko na! Oo. Di ba? Oo. Ay, nako. Sorry. Konsentidor akong tito. Tapos nagpapaalam ka Papa Mo Jackson. Nasama ako mag-coffee. Ayaw payagan, grabe. Buti na lang nandun ako, sabi ko payagan mo na. Diba? Sabi niya thank you ha. Bakit? Wala naman sama, coffee lang naman eh. Ay, nako. Pero kay Chico, sobrang blessed ako sa relasyon na meron ako sa daughter ko. So, Actually, close ka nga eh. Nakakatuwa nga yung ganyan. Tropa kami. Pag ako nakakita na ganyan, natutuwa ako kasi siguro that's the relationship that I never had with my father. At 'di ba, natutuwa na lang ako pag kami ang galing, no, nakakatuwa, close sila. And you have that relationship sa mga pamangkin mo. Sa pamangkin ko. Oo, 'di ba, sobrang pinsan close ko, mo. pamangkin ko. Nakakatuwa. Yun, ganyan. Si Pinipining Joe ay nakantabay sa Oo atin. nga, may pinababati. Si Jaril Arens Victoriano ng happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. Si Klong. Yeah. Ay, teka lang, ito si Marlon J. Pondevida at saka si Barbie Dal Jen Pondevida. Biggest fan daw natin. Maraming salamat ha. Maraming salamat. Si Klongerks. Sorry Klongerks. Alam mo na ha, may usapan tayo ha. Ang anak ko may 3 magulang. Si Klongerks. 3 magulang yan eh. Sino? Yung mama niya, ikaw. yung stepdad niya, tsaka ako. Di ba? Parang ang saya kaya Ay, nun. alam niyo ba, nawiweirdo yung mga tao. Share ko lang sa inyo, Chico. Pag bawa, event ng anak ko sa school, andun yung stepdad niya, andun yung nanay. At okay kami. We go out and have lunch together, share the same table. As in, alam niyo masaya ang buhay na walang issue. Totoo lang. Oo naman. Wala kaming ka-issue. Kasi Oo. bihira naman kasi yung dung ganyan. Kami nung husband nung nanay nung anak ko, yung husband na niya ngayon, naghihiram pa kami ng sapatos. Ganon yung extent ng closeness. Di ba yung ganon And at lahat ng yan, Kuya Chico, because I want to build a good relationship with my daughter. Well, which you did, no? So, edi,
gaya na sabi ko, hindi naman lahat ganyan. So, ang saya-saya ni Klong, di ba? Ang dami-dami niyang, ang dami niyang, Ang dami niyang hihinga ng allowance. correct. May kakampi pa siya kapag may, Ikaw. magpapaalam. Ikaw. Konsentidor ka. Niyaya ako na pag umalis ka, huwag ka mag-alala. Feeling ko ilang taon na lang magiinom na kami niyan. Umalis ka. Teka lang, hoy, si Aiki, nakasama mo daw kanina. Kinukumusta ka niya? Si Aiki, hoy. Tiga mo, kasama niya si Glenn Kapuno, na pauwi na daw sila. Ewan ko kung narinig si ko Aiki. nila to. Hayop yung performance kanina niyan, Si Brad. Aiki yun, Si nag-rap-rap to, di ba? Aiki. Hanip mag-rap yung puwera pa to eh. Hello sa mga team namin sa quality na ka-STG gabi-gabi. Ayan, Bernard Partosa, Julie Nanalo, or Manalo, Kerlin, or Chilin, or kung ano ang pangalan mo. Santos Talal, Ani Arellano, Sherwin Tanaw, Pasibe, Jason Bermudez, mother of all, Sonilia family, Antoinette Study Well from Gayan, Giselle Sorilia, Giselle Ray and Ronyola family from Tameng. Hello to Joshua Barba Architect sa Doha, Qatar, at sa kanyang loving wife at sa kanyang uniga Hiha. Yan, Hiha. Hija pala. Unika Iha. Yan yung tamang spelling ng Iha. Unika Hija. Ayan, from Canoned family. Belated happy birthday to Gene from his wife Tina. Kaya chika, banggitin ko lang ulit, mga pangga, I'd like to say thank you yung sa networking na ginagawa ko, yung multi-level business ko, Kuya Chico, sa kabila, yung juice. Kay Boss Eric Tan at sa lahat ng mga leaders namin. Thank you very much. We had a very successful launch kanina ng produkto. Maraming salamat. Thank you po, Boss Eric Tan, for making me as the ambassador of the product, yung Healthy Jackson's Pomegranate, Kuya Chico. Diba? So maraming salamat. Yung mga nag-PM po sa akin para magtanong kung paano maging direct seller ng produkto, re-replyan ko kayo. Racket tayo mga pre. Racket. Pero talagang yung prutas na pomegranate, marami talagang health benefits. Yes. Yun. Iba, Brad. Nung nasa Dubai ako, kumakain ako niyan. Talaga? Parang paborito nila yan doon. So, parang buto-buto yan, di ba? Yes. So, at masarap naman siya yung pomegranate. Take care of your health, mga Social, no? pang. Take care of your health. Okay, teka lang, batiin ko lang. Happy birthday si Direk Archie Demaala. Uy, talaga? Oo, ayan, ng, ano to? Artistic Events Production. Artistic. Artistic. Oo. Judgmon kasi yung pagkakagawa niya. Artistic pala. Si Direk Archie kay Chico ang kumuha sa akin na nakaraang araw na nag-host ako sa AFP retirement Okay. sa Camp Aguinaldo. Oh. Now, nakakahiya man, wala akong ginawa, Brad, kasi wala Talaga ikaw nag-host doon? babasa ka lang ng script, wala kang, alam mo naman tayo pag nagtrabaho tayo sa host, natin gumugulong tayo, yung pagod. Kasi pag biniyaran ka ng wala kang ginawa, hindi mo naramdaman ang pagod. Oo, Parang lugi. Pero ayan, Direk Archie, alam mo na, pag next time kami ni Kechi kung tandem kami ha, masaya event. Kasi naman, Brad, ang mga nanonood, mga general naman. Kaya nga parang natatakot na. Andun pa si Secretary Lorenzana sa harapan ko. Baka matakot ako. Di ba? Oo. Pero ang babait ng mga official kasi. Oo. Ang babait ng mga official. Andun yung mga misis nila, may sariling table. At saka siguro dahil sa, sa trabaho nila, gusto din nila na, na mag-unwind na lang din. Yes, ang katuwa. Isa pa yung Chico. Diba? Yung impression na yan, Kasi anak ako ng pulis. Anak ako ng pulis sa mga pangga. Diba? Dahil hindi kami naging close ng tatay ko, hindi ko naman yung katikasan ng tatay ko. Kasi mga kuya ko, sila Kuya Jan, sila Kuya Troy, nababuhay pa. Matitikas siya mga yan eh. Pag sinabihan ka ng kuya ko, napuno mo na ba yung tubig sa drum sa CR? Si Kuya Jan ganyan. Oo, ganun. At Nakilala ko yung kuya mo. Ganyan na ganyan magsalita. At hindi siya nagtatanong kay Chico. Pinapaalala niya, inutos niya sa'yo at nakalimutan mo na kung mabuti pang kumilos ka na. Ganun, no? Nakatuwa. Ako napakaharap ko, di ba? Hindi ko maranasan may kuya dahil ako yung kuyang nga kasi. Sabagay. Anyways, sige, let's play kaya Chico. We'll be back mga pangga. We got more coming your way. Tawagan niyo kami 7212429 kay Chico. Anong bukas na sa po ka? Mega 10 sa Libis. Racket. Wala kayong pambayad na Meralco bill namin. Sorry. Ako napakasipag ko lately. Gusto ko parang kailan ba hindi? Lately, nadoble tayo sipag ko. Oo. Actually, nung pag-uwi ko galing Dubai, siguro yung sipag. Best in Sipag Award goes to you. Congratulations. Sige.
Ganun talaga. Hello po sa mga masisipag ha. Ako, itong weekend, baka nasa Southwoods Mall ako. Lalakwatsa. Happy listening to Malapit lang Bernadette sa amin. Andreas, Jerson Azuki, MG Sumido, Nes Santiago ni Mor Lilibet, Chris NM, May Jimenez, Allen Tibon, Angel Joy Bacus, JM Fadia Rogao, BS Accounting, Technology Students of Rizal Technological University. Maligayang pakikinig po. Happy listening to Tintin Ramos Villanueva. Ang arte ko sa Tintin, brother. nga. Sorry, bago mo pansinin, inunahan na kita. Lalaitin mo ako eh. Safe flight going back to Jar, kanina Kuwait naman gawain from niya. Team I. Back, sorry. Napatingin lang ako. Wala naman akong Tintin. gagawing iba. Sa Buting Pasig City, Forever Ride Group. Si Joji, Erwin, Roval, Jason, Murphy, John, Solid Energy kami. Sabi ni Emily Hart. May heart pa? Ayan, wait na. Hello sa mga Hong Kong beauties ha. Yung heart mo Regina para iba yung- Constantino ha. Ayusin mo na yan. Ha? Ano ba yun? Basta. Si Madam Regina? Oo. Akala ko nandyan siya. Kasi magpapayaman pa tayo ha. Oo. Si Madam Christy Yap yung Ayun. nandyan nakikita ko. Regina. Ano play natin? Ano magandang No, we're playing the music by Jason D. Bini Bini. Bini sa aking pagtulog, ika'y panaginip ko. Oo nga, maganda yung kanta na yan. Pangga, we are number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo